Magpapasalamat ka pa sa akin, amihan, dahil pinalaya na kita sa mabigat na responsibilidad na ito. Wala ka nang babalikan dito. Parang asidong tumunaw sa puso ni amihan ang bawat salita ni Dahlia. Nakatayo siya sa gitna ng malaking sala ng Ledesma Mansion. Hawak-hawak ang marupok na rosary ng kanyang ama. Ang malamig na marble sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila bumulong ng matinding kalungkutan. Katatapos lamang ng libing, ang hangin ay mabigat pa sa amoy ng sampagwita at kandila. Sa isang sulok, si Paulo, ang kinatawan ng kasakiman at kalupitan, ay ngumiti ng nakakaloko habang inaayos ang necktie niya. Sa tabi ni Paulo, si Tita Corazon ay tumatango. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-unawa. Si Amihan, ang nag-iisang anak na babae, ay tahimik na nagdarasal para sa kapayapaan ng kanyang ama. At iyon ang sandali nang marinig niya ang desisyong nagpatigil sa kanyang mundo. Nawalan ng kulay ang paligid. Bago pa man matapos ang 3 araw ng pagluluksa, pinili ni Dahlia ang babaeng dapat sanang maging pangalawang ina niya na ilabas ang pekeng testamento ng papa niya. Hindi totoo yan! Bulong ni Amihan, ang kanyang lalamunan ay parang barado ng buhangin. Ang papa ko, hinding-hindi niya gagawin yan. Ngunit tumawa si Dahlia, isang tawa na walang tunog, puno ng pag-uyam. Dahlia Ledesma na ang pangalan ko, Hija. At bilang asawa, ako ang executor ng kanyang ari-arian. Tingnan mo! Kinuha niya ang mga papel at iwinagayway sa harap ni Amihan. Lahat ng shares ng kumpanya ang mansyon, pati ang lahat ng bank accounts sa akin na. Signed, sealed, and delivered. Amihan, Ija, dagdag ni Tita Corazon na may mapanlinlang na boses, mabuti na rin yan. Saan ka ba laging pumupunta? Singapore, di ba? You left your father nang kailangan ka niya. Wala kang karapatan. Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang mga tainga at ang paninikip ng dibdib. Hindi niya iniwan ang kanyang ama. Sinunod niya ang utos nito na mag-aral sa ibang bansa. Ngunit paano niya ipagtatanggol ang sarili? Ang kanyang kamay na hawak ang rosary ay nanginginig ng husto. Hinding-hindi niya naaalala na pinirmahan ng papa niya ang anumang ganoong document. Ang huling memory niya sa papa niya ay ang mainit na yakap nito bago siya umalis at ang pangako na magbabalik siya para sa Christmas. Lumingon siya kay Dahlia. Ang kanyang mga mata ay nanunubok. Ang papa ko ay may malaking respect sa mga employees niya, sa mga partners niya. Hindi niya ipapamana lahat sa'yo, just like that. Kaya ako na ang gumawa ng paraan. Tugon ni Dahlia, ang kanyang boses ay naging matigas. Ang buhay ng isang mayaman, Hija, kailangan ng strong hand. At ikaw, mahina ka. Wala kang ambisyon. Kaya, umalis ka na. You are no longer welcome here. Si Paulo ay lumapit. Hindi niya hinawakan si Amihan, ngunit ang presensya niya ay nagdulot ng lamig sa katawan ng dalaga. Umalis ka na, Amihan. Don't make a scene. Maraming nakakakita. Sa sandaling iyon, ang sakit ng pagkawala ng ama ay napalitan ng pait ng pagtataksil. Hindi niya namalayan. Ang rosary ay nadulas sa kanyang kamay at bumagsak sa marble floor. Wala siyang lakas para pulutin iyon. Ang kanyang buong katawan ay tila bumigat ng daan-daang kilo. Nagsimulang maglakad si Amihan. Hindi siya lumaban. Ang isang malaking kirot sa puso niya ay nagsasabi sa kanya na ang paglaban ay walang saysay sa ngayon. Ang bawat hakbang ay parang isang nail na bumaon sa kanyang kaluluwa. Tila bumagal ang oras. Nakita niya si Nana Sol, ang matandang tagapamahala, nakatayo sa isang sulok, tahimik na nagdarasal. Sa mga mata ni Nana Sol, nakita ni Amihan ang isang matinding kalungkutan, ngunit may bahid ng kakaibang katahimikan. Hinila ni Dahlia ang kanyang braso, ang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat. This is your last lesson, Amihan. Sa mundong ito, ang mabait ay inaabuso. Now go! Nakarating si Amihan sa malaking gate ng mansyon.
Isinara yon ni Paulo nang may isang lakas na nagpatalon-talon sa buong bakod. Ang tunog ay hindi lamang isang pag-lock. Ito ay isang deklarasyon, isang marahas na paghihiwalay. Naiwan si amihan sa madilim na kalsada. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Una ay mahina, pagkatapos ay mabilis. Wala siyang dalang bag, walang pera, walang cellphone. Ang kanyang damit ay basa at ang kanyang katawan ay nanginginig hindi lamang sa lamig, kundi sa galit at matinding kawalan ng pag-asa. Yumuko siya, hinayaan ng ulan na humugas sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang gate na tila isang pader ng kulungan. Paano nangyari ito? Ang tanong ay hindi tungkol sa mga material na bagay. Paano niya nagawa ito sa akin? After all I've sacrificed? Ang panginginig ay umabot sa kanyang mga labi. Makayanan ko kaya ang sakit na ito, Papa? O kailangan ko lang maging kasing tigas nila para mabuhay? Ang babaeng nagsuot ng damit na may presyo ng isang taong sweldo ay naglalakad sa karada ng basura para makahanap ng kainan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang karangyaan, paglalakad sa gabi. Nagsimulang maglakad si amihan. Ang designer shoes niya ay hindi ginawa para sa mga basang kalsada. Bawat hakbang ay nagdulot ng hapdi. Ngunit ang pisikal na sakit ay wala kung ihahambing sa kirot na nararamdaman niya sa dibdib. Ang bawat headlight ng dumadaang sasakyan ay tila panunuya, mga paalala ng mundong minsan niyang kinabibilangan. Isang mundo na ngayon ay isinara ang pinto sa kanya. Ang ulan ay lumakas, hindi na lang patak-patak, kundi bumubuhos na parang luha ng langit. Napuno ng tubig ang silk dress na suot niya at naramdaman niya ang malamig na bigat nito. Sa kanyang paglalakad, walang patutunguhan, hinanap niya ang anumang bakas ng katahimikan, isang lugar kung saan niya maibababa ang guard niya. Lumayo siya sa maringal na Makati, naghahanap ng mga simpleng kalye, ng mga eskinita na may kakaibang buhay. Ang mga boses ni Dalia at Paulo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanilang pangungutya ay nagpatigas sa kanyang kalooban. Hindi siya iiyak. Hindi niya bibigyan ng satisfaction ang mga kaluluwang iyon. Ang karinderya. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, nakarating siya sa isang lugar kung saan ang streetlights ay naglalabas ng dilaw na liwanag. Doon, may isang maliit na karinderya na may sirang sign na tila nakasulat, "Kainan ni Aling Nena." Ang shutter ng tindahan ay bahagyang nakababa na, palatandaan na magsara na. Ang simoy ng hangin na nagmula sa loob ay may amoy ng pritong isda at pinakuluang kanin. Isang amoy na kailanman ay hindi niya naamoy sa mansyon, ngunit ngayon ay tila pinakamabangong perfume sa mundo. Pumasok siya, isang babaeng mataba. May maamong ngunit matapang na mukha ang nagpupunas ng counter. Siya si Aling Nena. Tumingin si Aling Nena kay amihan, mula sa putik na shoes hanggang sa basang damit, na may halo ng pagtataka at pagkaawa. "Aba, iha, sinarado na namin," sabi ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod. "Sino ka ba? Anong nangyari sa'yo?" "Wala po akong mapuntahan," sabi ni amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig. Ang hiyang naramdaman niya ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Kailanman ay hindi niya naisip na darating ang araw na magmamakaawa siya sa isang estranghero. Nagbuntong hininga si Aling Nena. Lumapit siya. Hinawakan ang braso ni amihan. "Halika, basang-basa ka. Mukha kang tinakasan sa kasal. Ano ba talagang problema mo?" Hindi nakapagsalita si amihan. Ang lahat ng damdamin, ang kawalan, ang pagtataksil, ang takot, ay nagsama-sama at isang malaking luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ang isang luha ay naging agos. Ang katawan niya ay yumanig habang ang mga emosyon na matagal niyang kinimkim ay nagsimulang kumawala. "Hay naku, drama," bulong ni Aling Nena, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng lambing.
Dinala niya si amihan sa isang maliit na upuan at ibinigay ang isang tasang mainit na sabaw. Ang init ay kumalat sa lalamunan ni amihan. "Sige, kainin mo yan," utos ni Aling Nena. "Wala akong patience sa mga mayayaman na naglalaro ng drama. Pero I can see na totoo ang sakit mo. Mukha kang matino naman." Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Aling Nena, "Look, I can't give you money, pero kailangan ko ng katulong. Maghuhugas ka ng pinggan, maglilinis. Kung magtatrabaho ka, may food ka, at may maliit na taguan ka sa likod ng tindahan. Kung magdedemand ka, umalis ka. This is not a charity event." Kahit pa ang alok ay tila isang utos, naramdaman ni amihan ang isang maliit na pag-asa. "Opo, Aling Nena. Gagawin ko po. I promise." Ang bodega ay napakaliit, hindi kasya ang isang double bed. Ito ay masikip at may amoy ng mga box ng sibuyas. Ang bubong ay yari sa yero, at bawat patak ng ulan ay gumawa ng ingay na tumagos sa kanyang utak. Iniabot ni Aling Nena ang isang manipis na banig at isang lumang kumot. Nakahiga si amihan. Napakatahimik ng gabi, ngunit ang kanyang isip ay maingay. Tiningnan niya ang hawak-hawak na rosary ng kanyang ama. Sa isang sulok, may nakita siyang isang tumpok ng lumang dyaryo. Kinuha niya ang isa, hindi dahil interesado siya sa balita, kundi para lang may mabasa. Ang headline ay tungkol sa negosyo ng tela, ngunit sa isang maliit na article sa ibaba, nakasulat, "Bigla ang pagkakasakit ni Don Teodoro, binalot ng misteryo." Ang artikulo ay hindi nagtanong ng ano ang sakit, ngunit naglarawan lamang ng mabilis at hindi pangkaraniwang paghina ng kanyang kalusugan. Isang luha ang bumagsak, hindi sa banig, kundi sa dyaryo, sa mismong salitang misteryo. Mabilis niya itong pinunasan, bago pa man ito makagawa ng smudge sa ink. Naalala niya ang kanyang ama. Ang kanyang malakas na physique ay mabilis na nabawasan. Naalala niya ang matamis, ngunit kakaibang lasa ng herbal tea na inihahanda ni Dahlia para sa kanya gabi-gabi. Ang pangungutya ni Tita Corazon sa karinderya ay biglang nawala. Ang pumalit ay isang matinding hinala na pumipigil sa kanyang paghinga. "Ang pinakamalaking kasalanan mo, amihan, ay ang akalain mong hindi ko mapipigilan ng iyong daldal. Akala mo ba madaling itago ang isang lihim sa mundong ito?" Ang mga salita ay hindi galing kay Dahlia, kundi mula sa pinakapinagkakatiwalaan niyang tao. Si amihan ay nakayuko sa likod ng counter ng karinderya, naglalaba ng makakapal na pinggan. Ang kanyang mga kamay, na dating sanay lang humawak sa silk scarves at pearl necklaces, ay puno na ngayon ng hiwa mula sa basag na mga plato at mapapait na sabon. Ang soap bubbles ay kumikinang sa ilalim ng maliit na bumbilya, isang malupit na irony sa dating kanyang buhay na puno ng sparkle. Ang kaunting init na nararamdaman niya mula sa tubig ay ang tanging comfort na mayroon siya. Si Aling Nena, na abala sa pagtimbang ng pork belly, ang nagbitaw ng salita. Ngunit hindi siya tumitingin kay amihan, kundi sa isang lalaki, nakakarating lang at nag-order ng pansit canton. Ang lalaking iyon ay si Tita Corazon. Napatigil si amihan sa paghuhugas. Ang kanyang paghinga ay nagbago ng ritmo. Hindi na ito malalim at kalmado, kundi mababaw at mabilis. Narinig niya ang boses ni Tita Corazon. Ang kanyang pagpapakumbaba ay tila isang manipis na pintura na madaling matuklap upang ipakita ang tunay na kadiliman sa ilalim. "Nena, magkano ba ang singil mo sa room ng anak ni Teodoro? Alam mo namang isa siyang burden ngayon. Baka isipin ng mga tao, nagsasamantala ka lang," sabi ni Tita Corazon. Inilapag ang mga barya sa ibabaw ng lamesa na tila ito dumi. Niyakap ni amihan ang mga pinggan. Ang porcelain ay naging malamig at matigas sa kanyang mga palad. Ang isip niya ay nag-uumpisa nang maghukay sa lupa ng mga alaala, ang tea. Ang kakaibang amoy ng herbal tea na lagi niyang inihahanda para sa kanyang ama
na palaging pinipilit ni Dahlia na siya na lang ang magdala. Para masarap ang lasa, amihan, ayaw niyang maingay ka sa kusina. Ang body niya ay hindi na nakakaramdam ng lamig. Tanging init ng pagkainis at takot ang nanunuot. Bakit hindi ko naisip ito noon? Bakit kailangan kong mawala ang lahat para makita ito? Ang kanyang lalamunan ay nanikip. Napilitan siyang lunukin ng luha na gustong sumabog. Tita Corazon, boses ni Aling Nena, matigas ngunit may paggalang. Ang pag-uwi ng anak ng kaibigan ko ay hindi ka negosyo. At wag mong tawaging burden si amihan. She is a guest at nagbabayad siya ng trabaho. Kung ayaw mo sa presensya niya, hindi ko kailangan ang pansit kanton mo. Ang hindi inaasahang pagtatanggol na ito ay nagbigay kay amihan ng isang sandali ng respite. Ngunit ang kanyang atensyon ay hindi na kay Tita Corazon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa hawak na mga barya ni Tita Corazon. Maliit na halaga, ngunit sapat na para maging panimula ng isang matinding confrontation sa korte. Aling Nena, huwag kang makialam sa family affair namin. Sagot ni Tita Corazon. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang pamilya mo ba ang nagbigay ng pagkain sa kanya kagabi? Tanong ni Aling Nena. Ang pamilya mo ba ang nagpapatuloy sa buhay niya ngayon? Hindi. Kaya manahimik ka at umalis ka sa karinderya ko. Pinilit ni Tita Corazon na magsalita pa. Ngunit ang paningin ng mga ibang kumakain ay tila nagpatahimik sa kanya. Sa huli, kinuha niya ang kanyang pansit nang walang pasasalamat at lumabas. Naiwan si amihan, hawak pa rin ang mga pinggan. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis. Ang pagtatanggol ni Aling Nena ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit ang paglitaw ni Tita Corazon ay nagdala ng proof na ang pag-atake ay magmumula hindi lang sa mansyon, kundi sa lahat ng anggulo. Kahit sa mga kamag-anak na hindi niya alam na may pakialam sa yaman. Pumasok si Aling Nena sa likod ng counter. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya hahayaang guluhin ang tahimik kong tindahan. Pero iha, kailangan nating maging matalino. Bumalik si amihan sa paglalaba, ngunit ang kanyang isip ay hindi na nakatuon sa sabaw o sa mantika. Nakatuon ito sa isang bagay na mas nakalalason. Ang pag-iisip tungkol sa tiya ay nagparamdam sa kanya ng pagduduwal. Kung totoo ang hinala ko tungkol sa tiya, ito ba ang dahilan kung bakit napakabilis ng pagkahulog ng aking ama? At bakit tila alam na ni Tita Corazon na may mali, pero pinili pa rin niyang suportahan si Dahlia? Ang tanong ay nanatili sa hangin, hindi sinagot, habang ang bawat patak ng ulan sa labas ay nagdadala ng panibagong pangamba. Hindi ka pwedeng magtago habang buhay, amihan. Kung gusto mong makuha ang hustisya para sa iyong ama, kailangan mong humarap sa laban at hindi ka nag-iisa. Ang bawat araw ay nagiging isang mahabang pagsubok ng katatagan. Ang mga kamay ni amihan ay sugat na sa sabon at galit. Ang kanyang likod ay nananakit sa pagyukod sa lababo ng karinderya. Hindi siya nagkakasakit, ngunit tila may isang hindi nakikitang kadena na humihila sa kanya pababa. Ang paghahanap niya ng katotohanan tungkol sa tiyaa ay nagiging isang obsesyon, ngunit wala siyang mapagtanungan at natatakot siyang itaas ang usapin sa mga awtoridad nang walang matibay na ebidensya. Ang kanyang buhay ay naging isang mahabang, walang katapusang paghihintay. Isang hapon, habang papauwi na siya mula sa palengke, dala-dala ang isang maliit na netbag na may lamang isang isda at ilang kamatis, naganap ang isang halos trahedya. Habang tumatawid siya sa isang mataong intersection, isang itim na sasakyan ang biglang lumiko. Tila hindi nakita ang munting figura niya. Nakapikit na si amihan, naghihintay sa impact. Ngunit ang inaasahang pagtama ay hindi dumating. Sa halip, naramdaman niya ang isang malakas, ngunit marahang paghila sa kanyang baywang na nagtulak sa kanya pabalik sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamatis ay nagkalat sa semento. Dahan-dahang iminulat ni amihan ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay isang pares ng mamahaling leather shoes
na nakatayo sa tabi ng mga pira-pirasong kamatis. Ang lalaking yumakap sa kanya ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aaral sa kanya na may isang intensidad na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Amihan. Ito ay si Mateo. Amihan Ledesma, hindi ba? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. Isang tinig na tila sanay sa pagtatalo sa korte. Ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng pagkalito. Paano niya ako nakilala? Kilala niya ako. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang muka sa kanyang maruming damit. Inilabas niya ang kanyang kamay upang itulak ito. Ngunit napansin niya na ang kanyang buong katawan ay parang walang lakas, labis na naapektuhan ng halos aksidente. Hayaan mong tulungan kitang pulutin iyan, sabi ni Mateo. Yumuko at maingat na kinuha ang mga gulay na hindi pa gaanong nadudurog. Hindi siya nagtanong kung bakit marumi si Amihan. Hindi niya tiningnan ang kanyang damit. Tanging ang kanyang mga mata ang nagpapakita ng pag-aalala. Dinala siya ni Mateo sa isang maliit na coffee shop sa isang tahimik na kalye, malayo sa ingay at panghuhusga ng sentro ng Makati. Sa loob, umupo sila sa isang sulok, tila dalawang ordinaryong tao na naghahanap ng kapayapaan. Ako si Mateo Reyes, pagpapakilala niya. Isang abogado? Salamat sa pagtanggap mo sa aking munting tulong kanina. Paano? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ni Amihan. Inilagay ang kanyang basang netbag sa sahig. Tumingin si Mateo sa kanya ng diretso. Kilala kita, Amihan. Hindi dahil sa yaman mo. Kilala kita dahil utang na loob ko ang lahat sa ama mo. Sa sandaling iyon, ang salitang utang na loob ay tumagos kay Amihan. Ito ay isang konsepto na lubos niyang nauunawaan bilang isang Pilipino, isang obligasyon na hindi kayang bayaran ng pera. Nang mamatay ang Don, naghahanap ako ng paraan para magbigay pugay sa kanya. Nalaman ko ang tungkol sa will at ang mga chismis sa paligid ng inyong pamilya. Your father, siya ang nagbigay sa akin ng scholarship para makapagtapos ng law. Isang pangarap na hindi ko kailanman maiisip na makakamtan ko. Gusto kong bayaran ang utang na yon. Patuloy ni Mateo, ang kanyang boses ay mas seryoso. Kung kailangan mo ng tulong sa legal na aspeto, kung kailangan mo ng investigator para malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng iyong ama, gagawin ko ito. Walang bayad. This is my way of honoring Don Teodoro. Ang alok ay napakalaking bagay, isang ilaw sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang isip ni Amihan ay maingat. Napakarami na niyang nakita. Ang pag-aatubili ay natural na reaksyon sa sobrang pagkakataon. Bakit mo ito gagawin? Hindi mo ako kilala. Ngumiti si Mateo. Isang tunay. Nakaka-relax ng ngiti na nagpakita ng kabaitan sa kanyang mukha. Kilala kita sa pamamagitan ng mga kwento ng iyong ama. Kilala kita dahil meron kang honor na ipinapakita kahit ikaw ay nasa gitna ng pinakamalaking pagsubok. Pagkatapos ay bumaba ang tono ni Mateo. Pero may kailangan kang malaman, Amihan. Hindi lang ito tungkol sa will. May isang tao na nagmamalasakit sa iyo, isang tao na nakita ko sa libing. Siya ay nasa panganib dahil sa pagtitiwala niya sa iyo. Sino? Tanong ni Amihan, napabuntong hininga. Si Nana Sol, bulong ni Mateo. Ang iyong head housekeeper. Matagal na siyang nawawala, pero hindi siya patay. Natagpuan ko siya, at siya ang susi sa lahat ng ito. Hindi siya nagpakita sa burol dahil natatakot siyang malaman ni Dahlia na buhay siya. She is alive, Amihan, and she has something very important to tell you. Ang katotohanan na si Nana Sol ay buhay at may alam, ay parang isang key na pumasok sa kandado ng kanyang pag-aalinlangan. Ang kanyang ama ay hindi lang nag-iwan ng isang kaso. Nag-iwan siya ng mga mandirigma. Kahit anong pagtatago mo ng totoo, Dahlia, ang mga alaala ng isang tapat na lingkod
ay mas matibay pa sa lahat ng iyong peking document. Ang mga sumunod na araw ay puno ng paghihintay. Si Amihan ay patuloy sa kanyang trabaho sa karinderya ni Aling Nena. Ngunit ang kanyang isip ay hindi na lamang nakatuon sa paghuhugas ng pinggan. Bawat gabi, matapos ang kanyang trabaho, nagpupulong sila ni Mateo sa mga lugar na hindi inaasahan, sa isang tahimik na parke sa gabi o sa loob ng lumang library na halos walang tao. Ang pag-uusap nila ay palaging tungkol sa iisang tao, Nana Sol. Nalaman ni Amihan na si Nana Sol ay hindi basta-basta nagtatrabaho. Siya ang nag-aalaga sa pinakapribadong routine ng kanyang ama. Siya ang may pinakamalaking kaalaman sa mga lihim ng bahay at sa kalusugan ni Don Teodoro. Ang ideya na ang taong nagpalaki sa kanya, ang taong halos kasing ina niya, ay nasa panganib dahil sa kanya, ay nagdulot ng matinding pagkadurog sa kalooban ni Amihan. Nasaan siya, Mateo? Dapat ko siyang makita. Kung may alam siya tungkol sa tiya, kailangan nating malaman kung ano yon. Tanong ni Amihan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang sila ay nakaupo sa isang bangko. Ang mga puno sa paligid ay tila sumasaksi sa kanilang lihim na pagpupulong. Ang hangin ay sariwa, ngunit si Amihan ay parang nasasakal sa takot. Nasa isang ligtas na lugar siya. Trust me, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay mahinahon. Pero bago natin siya dalhin sa korte, kailangan nating maging sigurado. Kailangan natin ng ebidensya na hindi lang basta-basta mapapabulaanan ng pera ni Dahlia. Ang salitang pera ay tumama sa kanya. Ang pera na ngayon ay nasa kamay ng mga taong pumatay sa kanyang ama. Isang matinding guilt ang bumalot sa kanya. Guilt dahil siya ay napakawalang alam habang nagdurusa ang kanyang ama. Ang kanyang gasp ay halos hindi narinig. Isang paghinga ng pagkakasala. May isang bagay pa. Patuloy ni Mateo. Si Nana Sol ay may hawak na isang bagay na physical evidence na nagpapatunay na alam niya ang ginagawa ni Dahlia at Paulo. Months bago pa man pumanaw ang Don, alam niya ang tungkol sa pagdaragdag ng gamot sa tiya. Nagdesisyon silang lumipat ng lokasyon. Nagrenta si Mateo ng isang maliit, walang nakakaalam na apartment sa isang lumang building sa Quiapo. Isang lugar na malayo sa impluwensya ng Ledesma Group. Ito ay isang lugar na walang luxury, ngunit merong security na hindi mabibili ng pera. Nang dumating sila sa apartment, tiningnan ni Amihan ang simpleng silid. Ito ay malinis, ngunit ang mga dingding ay luma na. Ngunit sa gitna ng silid, nakaupo sa isang simpleng upuan, ay si Nana Sol. Amihan, Ija, ba? Malumanay na sabi ni Nana Sol. Lumapit si Amihan, hindi siya sigurado kung dapat ba siyang lumuha o magalit. Matapos niyang yakapin ng mahigpit ang matandang babae, naramdaman niya ang buto-buto ng tagapag-alaga. Bakit niyo po ako hindi sinabihan, Nana? Bakit hinayaan niyo kaming magdusa? Mahinang tanong ni Amihan. Tumingin si Nana Sol sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at takot. Natatakot ako, Iha. Nang makita ko si Dahlia na nagbibigay ng kakaibang extract sa tsaan ng iyong ama gabi-gabi, alam kong hindi ito basta-basta. Tinakot niya ako. Sinabi niyang, kapag ako ay nagsalita, papatayin niya ang lahat ng pamangkin ko. Inilabas ni Nana Sol ang isang lumang cassette recorder mula sa kanyang bulsa. Ito ang recording ko. Ilang araw bago siya tuluyang bumagsak, nagkaroon ng pagtatalo si Dahlia at Paulo sa opisina ng iyong ama, pamangwala siya. Tungkol ito sa dosage. Inilagay ni Mateo ang recorder sa isang player. Ang boses ni Dahlia, puno ng pagkaagarang galit, ay umalingaw-ngaw sa silid. Hindi mo ba narinig, Paulo? Kailangan nating itaas ang dose. Huli na ang lahat. Ayokong magkaroon ng stroke ang matanda. Gusto ko siyang patayin ng dahan-dahan. Ang boses ni Paulo, tila natataranta, ay sumagot. Dahlia, baka may makarinig, baka may maghinala. Sa pagdinig nito, si Amihan ay napahawak sa kanyang bibig. Hindi ito chismis, hindi ito hinala.
Ito ay isang nakakatakot na katotohanan. Ang kanyang ama ay pinatay ng paunti-unti. Ang kanyang luha ngayon ay hindi na luha ng awa, kundi luha ng matinding puot. Habang nag-iingat na hindi magalaw ang recorder, napansin ni Amihan ang isang maliit na bagay na nakasabit sa leeg ni Nana Sol, isang maliit na susi na gawa sa tanso na may ukit na letra na T. Ito ay kahawig ng susi ng lumang music box ng kanyang ina na nasa kanya. Nana Sol, ang susi na yan. Saan mo nakuha? Tanong ni Amihan. Itinituro ang susi. Iyan ay galing sa lumang desk ng iyong ama, iha. Binigay niya sa akin bago siya tuluyang magkasakit. Sabi niya, kung may mangyari sa akin, ito ang magdadala sa kanya sa tunay kong huling habilin. Ang pinakamatamis na himig ay kadalasang nagtatago ng pinakamadilim na lihim. At ang kahon na yan, Amihan, ay hindi lamang isang alaala. Ito ang iyong sandata. Ang pagbabalik sa Ledesma Mansion ay isang kilos na may katumbas na panganib. Hindi na ito ang pagiging mahinhin at inaapi. Ito ay isang covert operation sa ilalim ng takip ng gabi, hindi sa Marso, kundi sa isang walang hanggang kadiliman. Nagplano sina Amihan, Mateo at Nana Sol. Ang music box ay nasa loob ng isang maliit na bulsa sa ilalim ng damit ni Amihan. Ang bigat nito ay hindi pisikal kundi moral. Ang susi ni Nana Sol ay nakalagay sa kamay ni Mateo. Ang mansion ay tila mas marangya, mas malamig kaysa sa huling pagkakataong nakita ito ni Amihan. May mga bagong security guard na hindi niya pamilyar. Si Dahlia ay nag-iingat na ngayon dahil natatakot siya na may gumagalaw sa paligid. Pumasok sila gamit ang isang lumang serbisyo na ginagamit ng mga delivery boy, isang favor mula sa isang dating chauffeur ng Don. Si Amihan ay nakasuot ng simpleng damit, walang makeup. Ang kanyang buhok ay tinakpan ng isang lumang scarf. Ang kanyang puso ay parang isang tambol na naghahanap ng sariling ritmo sa pagitan ng tibok at pagtigil. Nasaan ang music box? Bulong ni Amihan kay Nana Sol. Nasa silid mo pa rin, iha. Sa ilalim ng floorboard kung saan mo ito inilagay noong bata ka pa. Sa ilalim ng kama mo. Sagot ni Nana Sol. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nang pumasok si Amihan sa kanyang dating silid tulugan, isang alon ng alaala ang humampas sa kanya. Ang mga dingding na dati ay kulay pastel ay pinalitan na ng mas matingkad at malupit na kulay na pinili ni Dahlia. Ang mga furniture ay bago, ngunit ang kama ay naroon pa rin. Ang matandang mahogany bed na ginawa ng kanyang ama. Inalis niya ang mabigat na kutsyon. Ang kanyang mga daliri ay kinapa ang mga floorboard. Ang paghahanap ay matagal, puno ng kaba. Sa bawat paggalaw, pakiramdam niya ay may mga mata ang nakatingin sa kanya mula sa labas ng pinto. Hindi siya huminga ng malalim dahil ang bawat paghinga ay maaring magbigay ng ingay. Sa wakas, naramdaman niya ang isang nakaluwag na board. Inangat niya ang board at inabot ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na may inukit na mga bulaklak. Ang kahon ay tila may sariling buhay. Ang kahoy ay tila humihinga sa ilalim ng kanyang mga daliri. Inilabas niya ito at dahan-dahang inilapag sa vanity table. Inabot ni Mateo ang tanso na susi. Ang susi ay eksaktong kasya sa butas. Ang pagpihit ng susi ay isang sandali ng katahimikan na mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw. Nagkatinginan sina Amihan at Mateo. Ang kanilang mga mata ay nagpapatibay ng loob sa isa't isa. Nang umikot ang mekanismo sa loob, isang napakalinaw at malungkot na melodiya ang lumabas. Ang paboritong kanta ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng musika, mayroon ding naririnig na mahinang scratching sound. Tila may nakakabit na papel sa loob ng mechanism. Ang music box, bulong ni Nana Sol, na nakatayo sa tabi ng pinto. Hindi lang ito nagpapatugtog ng himig. It keeps a secret. Dahan-dahang binuksan ni Amihan ang takip ng kahon. Hindi ito puno ng alahas, kundi isang nakarolyong dokumento na nakatali ng isang pink ribbon.
Ang dokumento ay nakasulat sa pinakamataas na kalidad ng parchment. Ito ang last will and testament ni Don Teodoro Ledesma. Nilagdaan 1 taon bago siya pumanaw. At ang signature ay mayroong security fingerprint na scan na galing sa private clinic kung saan siya nagpapatingin. Lahat ng pag-aari, kabilang ang 60% ng Ledesma Corp, ay napupunta kay Amihan Ledesma. Basag-basag na boses ni Amihan habang binabasa ang mga salita. At itinalaga niya si Mateo Reyes bilang co-executor kasama ng aking anak hanggang sa mag-25 taong gulang si Amihan. Ang document na ito ay ang pinakamatibay na ebidensya. Ang date nito ay bago pa man dumating si Dalia sa buhay ng kanyang ama bilang asawa at ito ay legally binding. Habang hawak ni Amihan ang dokumento, isang kakaibang init ang naramdaman niya sa kanyang palad. Ang pink ribbon na nakatali dito ay hindi lang basta tali. Ito ay isang piraso ng scarf na dati niyang hinabi para sa kaarawan ng kanyang ama na matagal nang nawawala. Nakita niya ang kanyang sariling signature stitch doon. Ito ay personal. Isang mensahe na tanging siya at ang kanyang ama lang ang makakaunawa. Isang signature ng pagmamahal na hindi kayang gayahin ng sinuman. Ang totoong kapangyarihan ay hindi nasusukat sa bilang ng mga guard mo, Dahlia. Ito ay nasusukat sa kung gaano karaming tao ang handang tumayo sa iyong harapan sa sandali ng iyong pagbagsak. Ang kaba mula sa chapter 6 ay hindi nawala. Alam ni Amihan at Mateo na hindi sila pwedeng maghintay. Ang bawat araw na may hawak si Dalia sa kumpanya ay araw na lumalayo sila sa katotohanan at nagkakaroon ng pagkakataon si Dalia na burahin ang lahat ng bakas. Ang nakita nilang security camera na tila hindi gumagana sa isang koridor ay nagpapakita na may nag-aalaga na sa mga blind spot ng mansion. Ang plano ay hindi na maghintay sa korte. Ang court ay mabagal at ang impluwensya ni Dalia ay masyadong malawak. Ang plano ay public shaming, isang ambush ng katotohanan sa isang lugar kung saan ang hiya, kahihiyan, ang pinakamabigat na parusa. Nagkataon, nag-anunsyo si Dalia ng isang malaking media event sa mansion upang ipagdiwang ang matagumpay na paglilipat ng pamumuno kay Don Teodoro 1 taon matapos ang kanyang kamatayan. Sa maliit na apartment, nakaupo si Amihan sa gitna ng mga papeles. Ang cassette tape ay paulit-ulit na pinapatugtog. Bawat linya ng pag-amin ni Dalia sa paglason ay tila isang palakol na tumatama sa kanyang alaala ng ama. Hindi niya mapigilan ng sarili na isipin ang mga huling araw ng kanyang ama. Ang pag-inom ng tsa, ang mga pagod na mukha, ang pag-ubo na inakala niyang dahil lang sa katandaan. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay sa loob ng 1 taon na hindi ko napansin. Bulong ni Amihan sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos niya ang lumang larawan ng ama na inilabas niya sa kahon. Ang tanga ko, Papa. Ang tanga ko. Ang sakit ay hindi na tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkawala ng kanyang koneksyon sa kanyang ama. Naramdaman niya ang isang matinding init sa kanyang pisngi. Hindi ito galit, kundi isang malalim na compassion para sa sarili niya. Tiningnan niya si Mateo na maingat na nag-aaral ng mga batas tungkol sa corporate fraud. Mateo, sigurado ka bang kaya nating ito? Si Dalia, malakas siya. Maraming tao ang nasa panig niya. Oo, malakas siya dahil sa pera, Amihan. Ngunit tayo, meron tayong truth at utang na loob. Ang mga yon ay mas mabigat kaysa sa lahat ng shares niya. Sagot ni Mateo. Itinuturo ang kanyang mga mata sa cassette tape. Pumunta sila sa karinderya ni Aling Nena. Kailangan nilang magpanggap na normal. Si Amihan ay bumalik sa kanyang tungkulin, naghugas ng pinggan. Ang kanyang pagiging tahimik ay nagdala ng bagong aura. Hindi na pagiging duwag, kundi pagiging strategic. Dumating si Tita Corazon, kaliwat kanan ang kanyang mga pahayag
tungkol sa kung gaano kaswerte si Dahlia at kung gaano kaswerte si Amihan na mayroon pang nagpapakain sa kanya. Amihan, nakita ko ang designer bag mo sa basurahan nung isang linggo. Napakaswerte mo talaga na may aling nena na nagtitiis sa'yo. Sana matuto kang magpasalamat sa pagkatao mo, hindi sa kung sino ang tatay mo. Doon, nag-iba ang tingin ni Amihan kay Tita Corazon. Hindi ito ang oras para magalit. Ito ang oras para maging matalino. Tita Corazon, mahinahon na sabi ni Amihan habang nagpupunas ng mesa. Ang kanyang boses ay hindi mataas, ngunit malinaw na naririnig. Alam niyo ba, ang fabric ng shawl na suot niyo ngayon, napakaganda. Pero may nakita akong dye na kapareho ng sample na tinapon namin sa bodega nung isang buwan. Hindi ba't kakaiba yun, tita? Dahil hindi pa officially nag-auction ang mga lumang inventory? Ang mukha ni Tita Corazon ay agad na namutla. Ang shawl na yon ay isang bagay na ibinigay sa kanya ni Dahlia matapos ito piliin mula sa stock na dapat sana ay itatapon. Ito ay isang pahiwatig ng mga maliliit na nakawan na pinapayagan ni Dahlia para panatilihin siyang tapat. Dali-daling umalis si Tita Corazon. Hindi siya nagbigay ng anumang sagot. Ang katahimikan na iniwan niya ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Alam ni Amihan na hindi niya ito sinasadya. Ngunit ang casual remark na yon ay nagbigay sa kanya ng ideya. Hindi lang pera ang pinag-uusapan, kundi ang pagtatago ng mga ilegal na gawain. Magaling, Amihan, bulong ni Aling Nena habang naghahanda ng pagkain. Sinasabi ko sa'yo, ang mga taong masama, nag-iiwan sila ng bakas na hindi nila alam na iniiwan nila. Pag-uwi sa apartment, habang inaayos nila ang audio equipment, napansin ni Mateo ang isang bahagyang scratch sa casing ng recorder ni Nana Sol, isang scratch na tila gawa ng matalim na metal. Hindi ito aksidente. Parang may nagtangkang sirain ang tape sa isang pagkakataon. Nana Sol, kailan ninyo huling ginamit ito bago ninyo ibigay kay Amihan? Tanong ni Mateo. Noong umaga bago ako tumakas. Iho, nag-aalala ako na baka may makakita sa akin, sagot ng matanda. Ang entablado na inihanda mo para sa iyong tagumpay, Dahlia, ay magiging yugto ng iyong pagbagsak. Ang bawat palakpak ay magiging hiyawan ng iyong pagkatalo. Ang media event ay itinakda sa Sabado ng hapon. Ang buong ballroom ng Ledesma Mansion ay ginawang isang templo ng kasinungalingan. Ang mga litrato ni Don Teodoro ay nakakalat, ngunit ang aura ay kay Dahlia. Si Paulo ay nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang nangiti ay parang isang maskara na nakadikit sa kanyang mukha. Si Amihan, kasama si Mateo at Nana Sol, ay nasa isang van sa hindi kalayuang bahay na inupahan ni Mateo. Naghahanda para sa huling sandali. Ang pinakamalaking hamon ay ang pag-iwas sa mga bagong security measures ni Dahlia na alam nilang mas mahigpit pagkatapos ng insidente kay Tita Corazon. Si Amihan ay nakasuot ng isang simpleng itim na cocktail dress na binili ni Mateo mula sa isang lumang tindahan. Hindi ito mamahalin, ngunit ito ay tapat at marangal. Habang inaayos niya ang kanyang buhok, napatingin siya sa music box na itinago sa isang ligtas na compartment ng van. Kinakabahan ako, Mateo, aminin ni Amihan. Ang kanyang boses ay halos hindi umabot sa kanyang labi. Hindi ako natatakot na mabigo. Natatakot ako na baka hindi ko kayanin ang harshness ng lahat ng tao kapag nalaman nila ang tungkol sa Cha. Hindi ko kailanman gustong maging sentro ng iskandalo. Amihan, mahinang sabi ni Mateo. Inilapit ang kanyang muka. Tingnan mo ako. Hindi ka na ang babaeng natatakot sa dilim. Ikaw ang babaeng lumabas sa gabi at naghahanap ng katotohanan habang ang lahat ay natutulog. Kung hindi ka man maging brave para sa sarili mo, gawin mo ito para sa Don. Para sa lalaking nagbigay sa akin ng buhay. You are the rightful heir. Naramdaman ni Amihan ang init ng boses ni Mateo. Hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang tunay na alay. Isang luha ang pumatak, ngunit hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa, kundi luha ng gratitude.
Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ama, naramdaman niya na mayroon siyang karamay na hindi humuhusga sa kanyang kahinaan. Nagbigay ng huling instruction si Mateo. Nana Sol, ikaw ang magiging ace up our sleeve. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko tinatap ang microphone ng sound system. Kailangan nating siguraduhin na maririnig ng lahat ang tape. Mateo, ikaw ang magpapakita ng will. Ako, magpapakita ako ng sarili ko. Hindi na ako magtatago. Kailangan nilang makita ang face of the true Ledesma daughter. Sabi ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nagningning na may bagong resolve. Amihan, hindi pa ito ang oras para sa'yo na magpakita. Hayaan mong ako ang humarap sa kanila bilang co-executor. Ikaw ang ating insurance. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Nang inapi ako, nanahimik ako. Ngayon, hindi na. I need to reclaim my own space. Mariing giit ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang determinasyon ay nandoon. Pagkatapos ng isang mahabang sandali, pumayag si Mateo. Sige, pero kapag sinabi kong now, iyon na ang oras para lumabas si Nana Sol. Sa tulong ng isang lumang tauhan ng ama niya na matapat pa rin, nakapasok sina Mateo at Amihan sa likod ng ballroom. Si Nana Sol ay nagtago sa isang maliit na storage room malapit sa kusina, kung saan may direct access sa sound booth. Ang mga security ni Dahlia ay nakatuon sa harap. Hinanap ni Amihan ang isang bintana na nakaharap sa hallway kung saan ginaganap ang seremonya. Nakita niya si Dahlia, ang kanyang nangiti ay tila mas malawak kaysa dati. Halos sumasabog sa yabang. Ang kanyang pag-uugali ay sobrang over the top, na tila ba siya nag-aarte sa isang play. Siya talaga. Bulong ni Amihan. Ang pagtingin sa mukha ng taong nagdulot ng matinding sakit ay nagdulot ng matinding pagnanais na maghiganti, ngunit pinigilan niya ito. Ang paghihiganti ay dapat na malinis, tama, at may katarungan. Habang nagmamasid, napansin ni Amihan ang isang bagay na napakaliit. Si Paulo ay tila hindi mapakali. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga guards at sinasagi ng hindi sinasadya si Dahlia. Ang kanyang body language ay nagpapakita ng isang taong natatakot na mabunyag ang kanyang lihim o kaya ay naghahanap ng pagkakataon para tumakas. Mateo, bulong ni Amihan. Tingnan mo si Paulo. Hindi siya masaya. Mayroon siyang tinatago. Ang tunog ng isang piano ay nagdadala ng alaala ng kagandahan, ngunit sa gabi na ito, ang musika na yon ay magiging panimula ng isang funeral march para sa iyong kasinungalingan, Dahlia. Ang ballroom ay siksikan. Ang bawat kilalang tao sa business circle ay naroroon. Lahat ay nag-aabang sa speech ni Dahlia. Si Amihan, kasama si Mateo, ay nasa isang tagong balkonahe sa itaas, hindi nakikita ng karamihan. Hawak ni Mateo ang portable speaker na konektado sa sound system ng buong hall. Ang cassette tape ay nakahanda. Si Dahlia, nakasuot ng isang emerald gown, ay naglalakad sa harap ng podium. Ang kanyang ngiti ay mapilit at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Paulo, na ang mukha ay tila yelo. Ito ang peak ng kanyang kapangyarihan. Bago pa man magsimula ang speech, isang bagay ang nangyari. Ang isang waiter ay nagdala ng isang baso ng champagne kay Dahlia. Sa sandaling kinuha niya ito, isang matinding jolt ang naramdaman ni Amihan. Ang waiter na yon ay hindi pamilyar sa mga staff ng mansion. Tila siya isa sa mga tauhan ni Paulo na ipinasok para maging security alert. Mateo, ang lalaking iyon, bulong ni Amihan. Hindi siya staff ni Papa. Siya ang isa sa mga lalaking nakita ko noong kinuha ko ang music box. Ang panloob na takot ay muling bumangon. Ngunit ngayon ay may kasama itong galit. Alam niya na maaaring may plano si Dahlia para sa huling sandaling ito. Baka may nag-alok sa kanila ng counterplan. Ang kanyang puso ay dumadagundong na tila sinusubukan itong sirain ang kanyang dibdib. Ito ang oras ng huling pagsubok. Mga minamahal na kaibigan,
kasosyo at pamilya. Nagsimula si Dahlia, ang kanyang tinig ay malakas at sumasalamin sa hall. 1 taon na ang nakalipas nang iwanan tayo ng aking pinakamamahal na asawa, si Don Teodoro. Ngunit sa kabila ng ating kalungkutan, ang kanyang negosyo ay lumago sa aking mga kamay. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamalaki, biglang nanigas ang lahat. Ang pangkalahatang sound system ng ballroom ay naglabas ng isang tunog. Hindi isang static noise, kundi ang malinaw na tunog ng isang cassette tape na nagsisimulang maglaro. Ano yon? Sino ang naglagay niyan? Sigaw ni Dahlia, ang kanyang namangiti ay agad na napalitan ng pagkalito. Pagkatapos, narinig ng lahat ang boses ng kanyang ama na matagal nang pinaniniwala ang nasa kapayapaan. Ngunit hindi iyon boses ni Don Teodoro. Iyon ay ang boses ni Dahlia na may kasamang pamilyar na boses ni Paulo. Hindi mo ba narinig, Paulo? Kailangan nating itaas ang dose. Ayokong magkaroon ng stroke ang matanda. Gusto ko siyang patayin ng dahan-dahan. Ang katahimikan ay nakabibingi. Tanging ang malinaw na paglalarawan ng pagpaplano ng pagpatay ang naririnig ng lahat. Ang mga bisita ay nagtinginan. Ang kanilang mga mukha ay nag-iba-iba mula sa pagkalito patungo sa pagkasuklam. Dali-daling pinindot ni Mateo ang speaker. Ayan ang tunay na testamento ng inyong ama. Hayaan ninyong marinig ang kanyang huling hiling. Sa sandaling iyon, lumabas si Amihan mula sa dilim ng balkonahe, diretso sa gitna ng hall. Ang kanyang simpleng itim na damit ay tila mas marangal kaysa sa anumang gown na suot ng sinuman. Hindi lang ang will ang hawak ko, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, hindi na nanginginig. Hawak ko ang katotohanan ng kanyang kamatayan. Nang makita siya ni Dahlia, ang kanyang mukha ay nagkulay abo. Ikaw, paano ka nakapasok dito? Sa tabi ni Dahlia, si Paulo ay nagpanik. Ang takot na mabunyag ang kanyang sariling bahagi sa krimen ay mas matindi kaysa sa kanyang katapatan kay Dahlia. Ako ang nag-ayos ng lahat, Dahlia. Hindi mo na ako pwedeng isama dito. Ikaw ang nagbigay ng ideya sa tsa. Iba na ang usapan nang maglagay ka ng plano sa kondo. Sigaw ni Paulo. Ibinunyag ang isang bahagi ng lihim na hindi alam ni Amihan. Ang pagtataksil ni Paulo ay ang pinakamalaking sampal kay Dahlia. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkamuhi patungo sa pagkabigla. Ang kanyang partner in crime ay ginamit siya bilang kalasag. Ngunit bago pa man makasagot si Dahlia, isang matandang babae ang lumabas mula sa pintuan ng kusina, mahigpit na hawak ang kamay ni Mateo. Si Nana Sol. Mali ka, Dahlia. Matanda ngunit malinaw na sabi ni Nana Sol. Nakita kita. At may ebidensya ako ng lahat. Ang paghahanap ng hustisya ay hindi nangangahulugang pagbabalik ng kapaitan. Ito ay nangangahulugang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng puot. Kahit na ang taong nagbigay ng tanikala ay nakikita mo pa sa iyong harapan. Ang ballroom ay naging isang eksena ng kaguluhan. Habang nanatiling nakatayo si Dahlia, parang isang estatwa na yari sa marmol na biglang nabiyak, si Paulo naman ay gumagalaw na parang daga na naipit. Ang kanyang survival instinct ay nagpabilis sa kanya kaysa sa kanyang konsensya. Sa gitna ng pag-iingay ng mga tao at ang malayong tunog ng mga paparating na pulis, si Paulo ay gumawa ng isang mapanganib na hakbang. Si Amihan ay nakatitig sa 2 taong sumira sa kanyang pamilya. Hindi na niya naramdaman ang galit na nagtulak sa kanya sa nakalipas na mga linggo. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malalim na kalungkutan, isang sorrow para sa taong naging ama niya, at isang malamig na pagpapasya. Ang kanyang mga kalamnan ay bahagyang humupa mula sa tensyon, naghahanda para sa pagbagsak ng huling domino. Ang kanyang tingin ay tumama kay Dahlia. Ang mukha ng dating ina-inahan ay nawalan na ng lahat ng kulay. Ang kanyang emerald gown ay tila nagmumukhang kulungan. Ang hiya na inaasahan ni Amihan ay naroroon na, hindi lang mula sa mga tagalabas, kundi mula sa taong pinagkatiwalaan niya.
Dalia, sinabi ko sa'yo, hindi ako sangkot sa paglason. Sigaw ni Paulo habang sinusubukang umalis patungo sa service exit. Ikaw ang nagplano. Ako lang ang nagbigay ng pagkakataon. Ako ang nag-abala sa kanila para hindi ka makita. Huwag mo akong isama sa kulungan mo. Ang bawat salita ni Paulo ay isang patak ng lason na ibinuhos sa ulo ni Dalia. Ang mga mata niya ay lumaki. Ang kanyang partner, ang kanyang accomplice sa pagkuha ng kayamanan ay tinalikuran siya sa sandali ng pinakamalaking krisis. Ang pagtataksil na ito ay mas masakit kaysa sa pagkadiskubre ng will. Dahil sa matinding galit at pagkabigla, ang dating matatag na tindig ni Dalia ay bumigay. Hindi niya sinubukang tumakas. Sa halip, naglakad siya ng walang direksyon na parang isang puppet na naputol na ang mga lubid patungo sa center stage kung saan nakatayo ang larawan ni Don Teodoro. Pumasok ang mga pulis at agad na kinadena si Dalia. Tinitigan niya si Amihan. Walang matinding galit sa mata niya. Tanging kawalan. Sa wakas, lumapit si Amihan kay Mateo at Nana Sol. Ang kanyang mga balikat ay humupa. Nagawa natin. Hindi ikaw ang gumawa, Amihan. Tayo, sabi ni Mateo, hinawakan ng kanyang kamay. Ang mga pulis ay nagtatanong kay Paulo na umiiyak at nagsasalita nang walang tigo tungkol sa mga utos ni Dalia. Sa sandaling iyon, may isang flash sa kanyang tabi. Isang mamamahayag, habang kinukunan ng pag-aresto kay Dalia, ay napansin si Amihan na nakatayo malapit kay Mateo. Ang flash na yon ay hindi nag-abala kay Amihan. Sa halip ngumiti siya. Isang tunay, malumanay na ngiti. Hindi ito ngiti ng tagumpay laban sa kalaban, kundi ng pasasalamat sa isang bagong simula. Habang dinadala si Dalia palabas, ang kanyang titig ay dumapo kay Amihan. Ngunit sa halip na matinding pagkamuhi, mayroong bahagyang pag-angat ng kanyang ulo, isang huling, bahagyang bakas ng pride ng isang teleserye villain. Ngunit sa gilid ng kanyang mukha, nakita ni Amihan ang isang hindi kapani-paniwalang bagay. May isang patak na basa sa kanyang pisngi. Luha ba yon ng pagsisisi o luha ng pagkadismaya dahil sa pagtataksil ni Paulo? Ang pag-asa ay hindi natatagpuan sa pagtatago, kundi sa pagharap sa buong mundo, kahit nasa harap mo pa ang nakaraan. Ang katahimikan ay naghari sa Ledesma Mansion. Ang mga pulisi ay nag-iimbestiga, ang mga abogado ay nagsisimula ng gumawa ng mga plano, at si Amihan ay muling nagbalik loob sa karinderya. Ang kanyang trabaho ay hindi na lamang isang paraan ng kaligtasan. Ito na ngayon ay isang symbol ng kanyang katatagan at pagiging grounded. Ang media ay naging mapanuri. Ang kanyang larawan ay nasa bawat pahayagan. Ang kanyang istorya ay pinag-uusapan ng lahat, mula sa mga mayayaman hanggang sa mga karaniwang tao. Hindi siya nagbigay ng anumang interview. Mas pinili niyang manatili sa tahimik na buhay. Ngunit ang kanyang pagiging low profile ay hindi nangangahulugang walang nangyayari. Bumalik si Amihan sa maliit na apartment na binili ni Mateo. Ang mga dingding ay hindi pa rin maganda, ngunit ang silid ay punong-puno ng init. Habang naglalakad siya, napatingin siya sa mga litrato ng kanyang ama. Ang pagkawala ng kanyang ama ay hindi kailanman magiging madali. Ang mga alaala ay parating na sa kanya. Ang kanyang nangiti, ang kanyang boses, ang kanyang paraan ng pagyakap. Ngayon, hindi lang siya nagdadalamhati, kundi nag-iisip kung paano niya mahahawakan ang lahat ng kanyang natanggap. Mateo, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat. Hindi ko alam kung paano ako magiging isang mabuting executor sa lahat ng kanyang yaman. Sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay napakababa. Ginawa mo na ang lahat ng ito, Amihan. Ikaw ang rightful heir. Alam mo kung ano ang gusto ng iyong ama. Sagot ni Mateo. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya. Ang tunay na pakikibaka ay hindi ang pera, kundi ang paggawa ng tamang desisyon.
May mga employees na nangangailangan ng trabaho, may mga negosyo na kailangang patakbuhin, at may mga project na kailangang ipagpatuloy. Alam mo, Papa was always generous, sabi ni amihan. Tumingin sa kisame na tila nakikipag-usap sa kanyang ama. Gusto niya tayong tumulong sa iba. Kaya, inilunsad nila ang Don Teodoro Ledesma Foundation. Ang layunin nito ay ang pagtulong sa mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso at ang mga batang walang magulang. Ang foundation ay naging kanyang paraan upang ipagpatuloy ang legacy ng kanyang ama. Ang foundation ay nagbigay sa kanya ng isang dahilan upang magpatuloy. Ang pagtulong sa iba ay nagbigay sa kanya ng bagong layunin sa buhay. Sa paglipas ng panahon, naging matatag ang foundation. Ang kanyang mukha ay hindi na makikita sa pahayagan dahil sa kontrobersya. Ngayon, ang kanyang mukha ay kinikilala bilang isang sign ng pag-asa. Siya ay hindi lamang isang heiress sa kanyang mga pinagmulan, kundi isang leader na humihiling sa mga tao na magtiwala. Isang taon pagkatapos ng paglilitis, naglalakad sina Amihan at Mateo sa sementeryo. Sa harap ng libingan ni Don Teodoro, tumigil sila. Ang araw ay sumisilip sa kanila. Ang grass ay malago at ang flowers ay namumukadkad. Nakita ko si Dalia kanina. Sa bilangguan, nagbabasa siya ng libro. Sabi ni Mateo, na hindi niya alam kung ano ang inisip. Ngumiti si Amihan. Hindi niya ako tiningnan. Alam kong hindi pa niya lubusang tanggap ang lahat. At hindi ko rin siya lubos na mapapatawad. Pero pinapatawad ko na ang sarili ko. I am free at he is happy. Bumaba ang tingin ni Amihan sa kanyang ama. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. At si Paulo, anong nangyari sa kanya? Tanong ni Amihan. Nakalaya siya matapos ang ilang taon. Nag-apply siya sa ibang bansa. Nagbago ang buhay niya. Sagot ni Mateo. Isang patak ng luha ang pumatak sa pisngi ni Amihan, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagmamahal. Ang kanyang ama ay magiging masaya na ang lahat ay natapos na. Ang pagtatagumpay ay hindi lamang ang pagkamit ng kayamanan o hustisya. Ito ay ang paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng bagyo, at ang kapayapaan sa wakas ay ang tunay na pamana. Ang sementeryo ay tahimik. Ang mga dahon ng puno ay kumakaway sa ihip ng hangin na parang pagbigkas ng mga salitang hindi pa nasasabi. Makalipas ang 2 taon, si Amihan at Mateo ay muling bumisita sa libingan ni Don Teodoro. Ang libingan ay simple lamang, ngunit ang espiritu ay puno ng pag-asa. Kahit kailan, hindi ko lubos na makakalimutan ang nangyari, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay mahina. Ngunit natutunan kong huwag hayaang kontrolin ng galit ang aking puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, ngunit nangangahulugan ng pagiging malaya. Ang pag-asa ay nagbigay sa kanya ng kalayaan. Ang galit ay naging malinaw na motivation. Ang pagtatrabaho sa foundation ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Ang kanyang pagkatao ay hindi na lamang isang biktima, kundi isang leader. Sa simula, akala ko ang yaman at kasikatan ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngayon, alam ko na hindi iyon ang mahalaga, sabi ni Mateo habang tinitingnan si Amihan. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, ang pag-aalaga sa mga nangangailangan, ang pag-ibig at ang pagtitiwala sa isa't isa. Sa kanilang paglalakad, palagi nilang iniisip ang nakaraan, hindi naman nakalimutan, ngunit hindi rin hinayaan na diktahan ang kanilang kasalukuyan. Ang kanilang mundo ay hindi na nasa mansyon, nasa karinderya, nasa foundation, nasa mga taong nagtitiwala sa kanila. Papa, hindi mo man lang nakita ang lahat ng ito. Ngunit alam kong masaya ka. Pinabayaan mo akong matuto, magtiwala, at maging matapang. Sabi ni Amihan habang inilalagay ang isang bulaklak sa libingan. Tandaan, ang yaman ay maaaring mawala. Ang kasikatan ay maaaring mawala. Ngunit ang kabutihan, ang pag-ibig, at ang hustisya
ay mananatili magpakailanman. Nakuha na ni Amihan ang lahat. Hindi ang yaman, kundi ang pag-asa, ang kaligayahan, ang kapayapaan, at ang pagmamahal. Hawak ni Amihan ang kamay ni Mateo. Sa kanilang mukha, makikita ang matamis ng ngiti. Ang kanilang mga puso ay nagsasama sa katahimikan. Nakita nila ang isang bagong landas na naghihintay sa kanila. Ang isa na mayroon ng pag-asa sa loob nito. Sa kanilang paglalakad, sa ilalim ng araw, ang lahat ng challenge ay natapos. Ang mga alaala ay nasa kanila pa rin. Ngunit ang kanilang hinaharap ay mas maliwanag kaysa sa dati. Sa puntong yon, dumating si Nana Sol. Ang kanyang mga mata ay may luha. Amihan, Ija, magkita-kita rin tayo. Mahal na mahal ka ng iyong ama. Ang himig ng himig ay huminto. Ngayon, ang lahat ay tapos na. Tapos na ang kwento. Ito ay hindi lamang isang kwento ng pagkawala, kundi isang kwento ng pag-asa, ng pag-ibig, at ng pagpapatawad. Ito ay isang kwento ng pagbabagong buhay, isang kwento ng pamana na hindi matatapos sa kanilang buhay,